Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Ang recap natin ngayon ay isang Indonesian horror movie. Nagsisimula ang pelikula sa isang gabi noong 1986 nang makita namin ang isang matandang babae na nagsusulat ng isang bagay sa isang notebook. Natutulog sa kwarto ang anak niyang si Adam at ang asawa nitong si Ada nang magising si Ada at tumingin sa labas ng bintana. Sinusuri niya ang kanyang sanggol at pagkatapos ay ibinalik siya. Pagkatapos lamang ay namatay ang mga ilaw at nakita ni Adam ang isang tao doon kasama ang kanyang anak. At pagkatapos ay isang bagay nagsisimula ng mangyari sa kanya. Tinitingnan ng matandang babae ang aparisyon sa labas, at sa tingin niya ay si Ada yun, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi talaga si Ada. Ang aparisyon pagkatapos ay gumagalaw patungo sa kanya, at nakita niya na ang kanyang anak na lalaki at manugang na babae ay patay na. Ngayon ay nakita namin ang isang batang babae na tumatakbo palabas ng kagubatan, at nabangga siya ng isang kotse. Pagkatapos, nakita ni Dr. Sylvia ang batang babae na dinala sa ospital, at nag-flashback siya kung saan dinala rin ang kanyang anak na babae ng ganito. Ngunit hindi siya nailigtas ng doktor. Tinatrato niya ang babaeng yun at sinabing wala na siya sa panganib. Nang maglaon ay pinuntahan niya ang babae kung saan sinabi sa kanya ni Nurse Rita na walang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi ng matandang lalaki na nagdala sa kanya dito na mag-isa siyang nakatira sa kagubatan. Ngayong gabing yun, sinabi ni Sylvia sa kanyang asawang si Rozan ang tungkol sa babae. Nakipag-usap siya sa mga serbisyong panlipunan at walang data sa batang babae at sa kanyang pamilya, at nagusto niyang ampunan ang babaeng yun. Kinabukasan ay tinanong ni Sylvia ang babaeng yun kung gusto niyang maging anak niya. At pinangalanan siyang Ana, sa sandaling yun ay isang bugzo ng hangin ang dumaan sa kanyang tainga, at nakita namin ang isang pagpapakita sa likod niya. Nang gabing yun, may narinig si Rita na naghuhang ng isang kanta sa ospital, ngunit hindi niya ito pinansin. Kinabukasan, iniuwi ni Sylvia si Ana at ipinakilala siya kay Rozan. Tinanggap siya ni Rozan at sinabi sa kanya ni Sylvia na hindi siya makapagsalita. Tapos pumunta doon ang kapitbahay nilang sina Nanek at Alia. Masaya si Alia na makita si Ana, ngunit si Ana ay natatakot sa kanya. Sinabi ni Nanek kay Alia na magdidilim na, kaya pupunta siya bukas upang makipaglaro kay Ana. Ngunit habang papaalis si Nanek, may narinig si Nanek na naghuhuni ng kanta. Pagkatapos ay dinala ng mag-asawa si Ana sa bahay, kung saan nakita niya ang TV sa unang pagkakataon, at natatakot habang nakabukas ang TV. Maya-maya ay pinaliliguan ni Sylvia si Ana, nang mapansin niya ang mga gasgas sa kanyang likod. Sinabi sa kanya ni Rozan na nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital, at sa kanyang pag-alis, ang banyo nagsimulang kumikislap ang mga ilaw, at natutuwa si Ana nang makita ang isang tao doon. Tinapos ni Sylvia ang tawag at narinig niya si Ana na tumatawa mula sa banyo. At pagpunta niya doon, may nakita siyang tao sa likod ng kurtina kasama si Ana. Ngunit walang tao doon, at si Ana ay tumigil din sa pagtawa. Ngayon sa hapunan, nahulog ni Ana ang kutsara sa sahig, at habang pinupulot ang kutsara, may nakita siyang tao doon at umalis doon dala ang kanyang plato. Nagulat sina Rozan at Sylvia nang makita ang kanyang gawi. Nang gabing yun, nangako si Sylvia kay Ana na lagi niya itong paprotektahan. Ngayon pagkatapos niyang umalis, nakita namin ang aparisyon na iyon sa silid ni Ana. Sa sumunod na araw nang si Sylvia ay aalis papuntang ospital, nakita ni Nanek ang aparisyon na iyon sa bahay niya. Nang maglaon, nakita ni Rozan si Ana na umiindayog ng napakabilis sa swing, at nakita naming naglalaro ang aparisyon na iyon na kasama si Ana. Ngunit nang lumabas si Rozan, nakita niyang huminto ng kusa ang indayog. Pagkatapos ay tinanong ni Alia si Rozan kung makakapunta si Ana sa kanyang bahay upang maglaro. Naglalaro ngayon sina Ana at Alia nang ipakita ni Alia ang kanyang manok. Nagsimulang mag-hum si Ana ng isang kanta, na ikinagulat ni Nanek sa narinig. Tinatanong niya kung paano niya nalaman ang kanta, at sa kanya lang nakita ang aparisyon na iyon kasama si Ana sa salamin ng bintana. Ngayon sa gabi, si Rozan ay naghahain ng hapunan kay Ana at pumunta upang gawin ang kanyang trabaho. At dito nakita namin si Ana na nakangiting nakatingin sa isang tao. Hindi nagtagal ay nakita ni Rozan na wala si Ana, kaya sinimulan niya itong hanapin sa bahay. Samantala, umuwi na rin si Sylvia, at dito nakita namin si Ana na kumakain ng kanyang hapunan kasama ang aparisyon na iyon. Tinanong ni Sylvia si Rozan kung bakit nakabukas ang pinto. Noon lang dumating si Alia at sinabing nakita niya si Ana na kumukuha ng kanyang manok. Ngunit pagkatapos ay dumating doon si Nanek at kinuha siya mula doon. Ngayon ay tinanong ni Sylvia si Rozan tungkol kay Ana, at pagkatapos lamang siya ay dumating mula sa likuran. Tinanong siya ni Sylvia kung bakit napakadumi niya. Mamaya, sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang maglaro sa labas, dapat niyang tanungin ang kanyang ama o ina. Sinimulan ni Rozan ang humuhuni ng kanta, at narinig ni Sylvia ang boses ng ibang tao na umuhugong din kanta. At nang dumungaw siya sa bintana, nakita niya ang aparisyon doon, ngunit nawala ito sa susunod na sandali.
Pagkatapos ay pumunta siya kay Nanek at sinabi sa kanya na hindi kinuha ni Ana ang manok ni Alia, kung saan sinabi ni Nanek na alam niya at hiniling sa kanya na manatili doon. Pumasok siya sa loob ng bahay at bumalik na may dalang pagkain, at sinabing baka may tao gustong kumain ito sa bahay niya. Sa kabilang banda, nakita ni Rosen ang isang plato sa likod bahay na may balahibo ng manok at dugo sa ibabaw nito. Pagkatapos ay bumalik si Sylvia sa bahay at binigay sa kanya ang plato at sinabing hindi niya alam kung bakit Nanek ibinigay ito sa kanya. Nagulat si Rosen nang makita ang isang patay na manok sa plato na iyon. Nang maglaon, narinig ni Rosen ang ilang mga tunog mula sa silid ni Ana, at kapag pumunta siya doon, suriin, ang tunog ay nagmumula sa almora. Siya ay yumuko upang tumingin sa ilalim nito, at kapag siya ay bumangon, nakita natin ang aparisyon na iyon sa itaas ng almora kasama si Ana. Nagulat si Rosen nang makita si Ana na natutulog sa itaas ng almora. Dinala niya siya pabalik sa kanyang kama, at nakita namin ang aparisyon na iyon na nakaupo pa rin doon. Pumunta siya sa kanyang silid at sinabi kay Sylvia ang tungkol dito, ngunit napansin niyang natutulog ito at humuhuni ng kanta. Narinig ni Rita ang isang bagong nurse na kumakanta ng parehong kanta sa ospital, at tinanong niya siya kung anong kanta kinakanta niya. Dito makikita natin ang aparisyon na iyon na kumakanta ng parehong kanta kasama si Ana sa kanyang condomen. Ngayon sa susunod na araw, si Sylvia ay kumanta ng kanta sa ospital, si Rita ay kino-corrects niya ang lyrics. Tinanong niya si Rita kung paano niya ito nalaman, kung saan sinabi niya sa kanya na patuloy itong kinakanta ng isang bagong nurse. Sinabi sa kanya ni Sylvia na ito ang paboritong kanta ni Ana, na ikinagulat ni Rita nang marinig at umalis doon. Dito ay binigyan ni Rosen si Ana ng lapis, at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya kung paano niya naabot ang tuktok ng almora kagabi. Pagkatapos ay kumatok si Nanek sa kanilang pintuan at sinabing dumating siya upang kunin ang kanyang plato. Pumunta si Rosen sa kusina para kunin ang plato, kung saan nalaman niyang kinakain na ang manok. Samantala, may kausap si Nanek sa labas, at nang ibigay sa kanya ni Rosen ang plato, aalis siya doon. Pagkatapos ay bumalik siya kay Ana at nakita ang pagguhit na ginawa niya. Biglang umikot ang lapis at nahulog sa mesa, at sa kanya lang nakita ang aparisyon doon. Siya ay natakot na makita siya at dinala si Ana sa kanyang silid, at sinabi yun ng aparisyon anak niya siya. Susunod, nakita namin silang natutulog nang dumating ang aparisyon at dinadala si Ana. Pagkaraan ng ilang oras, pag-uwi ni Sylvia, ginaisang niya si Rosen at tinanong kung nasaan si Ana. Siya ay lumabas ng bahay na hinahanap siya at nakita siyang nakatayo na may kasama, ngunit siya sa tingin nito ay isang ilusyon at ibinalik siya. Maya-maya, pinaliliguan ni Sylvia si Ana at sinimulan niyang iham ang kantang iyon para sa kanya, ngunit napansin niya ang dugo ay nagsisimulang lumabas mula sa gripo sa halip na tubig, ngunit kapag hinawakan niya ito ay nagiging tubig muli, noon lamang siya hinabol ng aparisyon, na naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Nang gabing iyon ay nagpasya siyang matulog sa kwarto ni Ana, at gabi-gabi, nakita niya ang mautong iyon nakahiga sa tabi ni Ana. Natakot siyang makita siya at dinala si Ana sa kanyang silid at sinabi kay Rosen na may nakita siyang tao sa kwarto ni Ana. Sinabi ni Rosen na alam niya at ipinakita sa kanya ang pagguhit at sinabi sa kanya na ang multo ay konektado kay Ana. Pupunta siya sa ospital. Sinabi ng nurse na yun kay Rita na isang mentally old lady ang may nakasulat na kantang yun sa kanyang diary. 7 taon na ang nakalilipas, nakidnap ang kanyang apo, at hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ang pagkakakilanlan ng dalaga. Nakilala ni Rita si Sylvia kinabukasan at sinabi sa kanya ang lahat ng ito, at nakidnap ang babae sa pamamagitan ng isang espiritu na nagngangalang Izzy. Pumunta silang lahat upang salubungin ang matandang babae, kung saan sinabi sa kanya ng nurse na mayroon ang kanyang apo halika upang makilala siya. Nakita niya si Isidore na kumakanta ng parehong kanta, at itinuro siya at hiniling sa kanya na lumayo galing sa kanya. Ngayon sa daan pauwi, nakita nila si Izzy, at pagkatapos ng kaunti pa, nakita nila muli siya at natakot. Ngayon pagdating nila sa bahay, narinig ni Sylvia si Izzy na sinasabing anak niya siya. Bigla niya itong pinagmumultuhan, dahilan para mapa-address si Sylvia. Pagkatapos ay nakita niya na sinusubukan ni Izzy na ilayo si Ana, at sinubukan niyang pigilan siya. Ngunit pagkatapos ay maraming kamay ang humawak sa kanya, at si Izzy ay nawala kasama si Ana. Kinabukasan, nagsimulang hanapin si Rosen kasama ng ilang tao si Ana sa kagubatan, at nakita namin si Nanek na nanunood sa kanila mula sa kanyang bahay. Maya-maya ay nakaupo na sina Sylvia at Rosen sa kanilang silid, nang magsimulang kumikislap ang lambara, at naiintindihan ni Sylvia na nasa bahay pa rin si Ana. Dumating doon si Nanek at sinabi sa kanila na kasama ni Ana si Izzy, at 7 taon na yun noong nakaraan, nilunod ni Izzy ang kanyang anak at pagkatapos ay nagpakamatay. Nakilala niya siya 9 na taon na ang nakalilipas sa isang sanggangdaan, na pumunta sa lungsod upang maghanap ng ikabubuhay. Mahilig siya sa mga bata, at gusto rin siya noon ng mga kapitbahay. Isang araw pinagtaksilan siya ng kanyang kasintahan, iniwan siyang buntis,
at mula noon, nagsimula na siya namumuhay ng napakalungkot. She used to hum the same song for her, which Izzy used to fall asleep hearing. Isang araw nagpa siya si Izzy na patayin ang kanyang anak, at pagkatapos ay pinatay ang sarili. Ngayon si Nenek ay nagsimulang kumanta ng parehong kanta, at tinanong si Izzy kung ano ang gusto niya. Maya-maya lang ay namatay ang mga ilaw, at nakita ni Nenek si Izzy sa likod niya. Susunod, nakita namin na si Nenek ay sinapian ni Izzy, at hiniling sa kanya ni Sylvia na ibigay si Anna sa kanya. Nang marinig ito, sumigaw ng malakas si Nenek, at pagkatapos ay nahimatay. Gin-icing nila siya, at saka lang nila narinig na kinakanta ni Izzy ang kanta. Nakita ni Raisin si Izzy na nakikipaglaro kay Anna, at pagkatapos ay narinig nila ang kanyang boses mula sa kabilang silid. Pumunta silang lahat sa silid na iyon, kung saan nakita nila si Anna sa loob ng isang aparador. Inilabas nila siya, at sinabi ni Raisin na kailangan nilang umalis sa bahay na ito. Ngunit sinabi ni Nenek na susundan ni Izzy si Anna kahit saan sila magpunta. Pagkatapos ay nahulog ang larawan ni Raisin at Sylvia sa dingding, at nakita nila ang isang portal sa pader. Nagsisigawan sila, dahilan para makaalis si Raisin at Nenek sa bahay, at isinara ang pinto. Sinabi ni Sylvia kay Izzy na alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng anak, at kaya niyang alagaan si Anna. Pagkatapos ay sinimula ni Izzy na kantahin ang kanta, at kinakanta din ni Anna ang kantang iyon para ma-distract si Anna. Biglang sumigaw ng malakas si Izzy, dahilan para malaglag si Sylvia sa sahig, ngunit hindi siya tumigil sa pagkanta. Pagkatapos ay hinawakan ni Izzy ang kanyang mukha at binuhat siya. Samantala, sinira ni Raisin ang pinto, at nakita si Sylvia na hinahampas ang kanyang ulo sa dingding, ngunit si Nenek nakita niya itong ginagawa ni Izzy. Sinabihan ni Nenek si Izzy na itigil na ito, at pagkatapos ay nakita nilang dinadala ni Izzy si Anna. Sinubukan siyang pigilan ni Raisin, ngunit inatake siya nito at itinapon pabalik. Ngayon ay sinabi ni Sylvia kay Anna na huminto, at ipinaalala ang kanyang pangako. Nang makita ito, bumalik si Anna sa kanya, at nagsimulang umiyak si Sylvia habang hawak siya. Galit na galit si Izzy nang makita ito, at hinawakan niya ang buhok ni Sylvia. Sinubukan siyang pigilan ni Raisin, ngunit nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay sinubukan niyang patayin si Sylvia, ngunit si Anna ay nagsimulang umiyak sa pag-alala sa lahat ng mga sandali na ginugol niya kasama sina Sylvia at Raisin. Hiniling niya kay Izzy na huwag silang patayin, at pagkakita nito, iniwan niya sila. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw at umiyak, at ipinaliwanag sa kanya ni Nenek na mayroong isang bagay na hindi nila mababago. Niyakap niya siya at kinakanta ang parehong kanta, pagkatapos ay ngumiti si Izzy nang makita si Anna, at nawala. Makalipas ang ilang araw, umalis din si Nenek mula roon kasama ang kanyang pamilya, at dito nagtatapos ang pelikula. Mangyaring i-like at mag-subscribe sa aking channel, at i-click ang bell icon para di makaligtaan ng bagong video mga update. Salamat sa panunood.